Ito, pag-usapan natin yung nangyari kanina. At syempre, yung sinabi ng hari ng presscon. O, kilala nyo kung sino hari ng presscon? Okay, dito. Tingnan po natin. 7 buwan mula nang mag-resign bilang House Speaker si late Representative Martin Romualdez, inihahanda na ng Ombudsman ang reklamong money laundering laban sa kanya. Kaya hinihiling ngayon ng Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na ipa-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. And the first case would be about money laundering. It's related to corruption and money laundering. So namin ma-freeze order para mapangalagaan natin yung mga salapi na dapat na pag-aari ng bayan. Yon, teka muna alam nyo na kung sino yung hari ng presscon. O, ito si Boying. Sa lahat ng sekretary sa buong Pilipinas, ito talaga matindi. Oo, talagang parang nagtatalo sila ni Claire. No? But anyways, of course, si Claire nasa yan, di ba? Talagang trabaho niya yan. Spokesperson niya ni Lisa. Hindi, ni Bongbong. Pero puntahan natin ito. Ayan, kakasuhan, iimbestigahan itong money laundering. Pag money laundering, may connection yan posibleng may connection yan doon sa corruption. Kasi bakit mo lilinisin yung pera? Ibig sabihin, kaya mo itinatago dahil nakuha mo ito sa maling pamaraan, hindi sa legit na paraan. So yun ang iimbestigahan. Kaya kakalampagin na ang bangko, ang AMLAC nito ni Boying at i-freeze yung account ni Tambi. Kaya nga naman, doon nagkaroon ng problema. Bakit ninyo iimbestigahan si Tambaluslos? O, tuloy natin. Yun po yung ating hinahabol dito. Pero ayon sa kampo ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso sa anumang application o freeze order. Kaya speculative nila ang pagsasabing may nakaumang ng ganyan. Wala rin umanong reklamo laban kay Romualdez sa ombudsman o kahit anong korte. Kung may reklamo na, sasagot nila sila sa tamang forum. Samantala, humiling na ang ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hold departure order laban kay Romualdez. Kasunod yan ng pagpapaalam nito na magpapa-check up sa Singapore na tinanggihan na ng ombudsman. Hindi namin siya pinalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik Para namang sobrang Antindi, no? Baka hindi na. Eto magpapaalam, magpapa-check up sa Singapore. May kaduda-duda yan. Kaduda-duda yung biglang alis ng ganyan. Baka magdadala lang ng pera. Alam po naman natin ng Singapore, di ba? Mayamang bansa yan. Bakit ka dyan magpapa-check up pa? Kailangan ka naman dito. So, ang ginawa nito si Boying, may ilbo na siya, no? Hindi na siya pinayagang umalis. Parang bata. Ang ginawa dito kay Tambaluslos. Iyan po ang kinagalit. Diyan po nagsimula yan. Parang nakapo na ito si Romualdez. Teka muna. Parang ako ang idinidiin dito. Bakit ako? Alam naman natin na ito si Boying ay bata to ni Bongbong Marcos. So ayan na. Pataasa na sila ng ihi. Ang tawag namin dyan, paanghangan na ng utot. Teka muna, sino ba kayo? Bakit nyo ako pipigilan? Pipigilan nyo ako? Hindi nyo ako paalisin? Magsasalita ako dito, bakit nyo ako pinag-iinitan? Kaya dito yung sinasabi ko sa inyo, dito natin malalaman kung bukas o baka maya-maya lang magbago ng isip si Bongbong Marcos, paalisin natin si Tambaluslos. Alam natin maraming hawak na ebidensya si Tambaluslos. Pwede siyang madiin dito. Titingnan natin. Ngayon, dyan din natin malalaman kung tunay na malakas ang rimulya sa Marcos. Tandaan po natin ang laki ng nagamit ng Bongbong Marcos kay Torre. And yet, nung nagkakiskisan si John Vic at saka si Torre tinanggal bilang PNP chief. So ngayon, malalaman natin. Pag biglang pinayagan si Tambaluslos makaalis, kumurap ang weak nating presidente. And at the same time, makikita natin na natakot din to si John Vic kasi pwede naman siyang magsalita, di ba? Binigay niya na yan Ala ka namang babawiin niya. Sa bagay, rimulya to. Yung isang rimulya, naalala nyo, nagpaano siya ng t-shirt? Nagpahulihin yung t-shirt, yung nakahubad. Nalintikan siya ng media dahil naghahalo ng semento, hinuli. Di sorry siya ngayon. Ngayon, tinanggal niya na yun. Tingnan natin, baka bukas, nagmamadali, nagkukumahog pa itong magkaibigang Bongbong Marcos at saka itong si Boying, umatras ang yagballs at paalisin na si Romualdez. Kung incidental na nahuli si Saldico sa Europe,
bigla siyang aalis. Gate ng kampo ni Romualdez, hindi ipinagbabawal ng lookout bulletin order ang pag-a-abroad. Nire-require lang nito ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Kaya nga kumuha ito ng Travel Authority mula sa liderato ng Kamara na aprobado na mula April 20 hanggang May 4, 2026. Siyempre, aaprubahan niya ng Kamara. Hawak mo yan eh. Yun ang punto ng abogado ni Romualdez, ni Tambaluslos. Aprobado to ng Kamara. Hawak mo sa leeg dyan. Namimigay ka daw ng pera dyan, sabi ni Chanko eh. Oh. Sabi din ng mga 18 Marines eh. Ang daming nakakatanggap dyan ng envelope ng pera. Ang paalam niya para sa long overdue follow-up sa kanyang angioplasty surgery. Sabay tiyak na babalik sa Pilipinas. Pero sa ngayon ay nasa Pilipinas pa siya ayon sa kanyang kampo. Pero mabigat yung surgery na yun ha. Hindi biro-biro yun. Although marami namang nakakaligtas dyan, no? Pero anong nangyari sa'yo? Hindi natin alam. Totoo ba yung ipupunta mo dyan na ikaw ay ooperahan? Bakit hindi sa Pilipinas? Kaya ang daming questions eh. Iniimbestigahan ka tapos aalis ka. Amaya, tama nga naman si Boying. Baka hindi ito bumalik. At isa pang duda ko dyan, itatakbo pera niyan. Itatakbo maleta. Ito sa akin lang ha. Hindi po malayo sa katotohanan yun. Remember this nung una pa lang. Nagkaroon ng Maharlika funds, di ba? Pagkatapos nun, biyahe si Bongbong. Hindi naman natin alam, meron ba silang nabuong trabaho doon? Meron bang nag-invest sa Pilipinas? Hindi malayo sa katotohanan na yung biyahe ni Bongbong Marcos na yun, itinatabi na yung pera sa ibang bansa. Hindi rin malayo to dito ha, na isinusubi na. Kasi biglaan tong pag-alis ni Tambaluslos na to. Samantala, tinanong ng media si Rimulya kung hihingi rin ng ombudsman ng freeze order sa mga ari-arian naman ni dating Senate President Cheese Escudero. We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Active pa rin ang investigation. The papers are being prepared as we speak. That's why the complaint will soon be on the stage of preliminary. Eto mamaya sasagutin ko yung patungkol kay Cheese Escudero kasi meron po tayong narinig again sa isang reliable person. Maya po yan kasi para pasok doon sa topic, doon sa part kasi pag-uusapan natin mamaya itong pasabog ni Tambaluslos. So standby, dito muna tayo kay Boying. Investigation. Kaugnay naman ang mga sinabi ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na nagbagsak siya ng bags na may milyong-milyong piso sa parking lot ng ombudsman noong December 2022, binabalikan na ang mga kuha ng CCTV. We are trying to look at the records of the CCTVs, if they're still existing. They're still trying to review it. We're doing our own thing here to check the veracity of the statements of Mr. Madriaga.